So, kailangan sa video mo pa lang na yon mga kaswisi, whether you like it or not, talagang gagawin mo yun. Hi mga kaswisi! So nagbabalik po ako ulit sa aking YouTube channel. Ayan, so nandito na naman tayo sa ating episode for today. Ayan, so bago ang lahat mga kaswisi, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, so please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan, so gabi naman na ngayon mga kaswisi. Na kung saan katatapos lang aking trabaho mga kaswisi. So, hindi na ako magpaligoy-ligoy pa no kasi may nagtatanong. Ayan. So, shout out nga pala dito sa ating kaswisi na nagtatanong. Ayan. So, dito mga kaswisi, explain ko dito mga kaswisi kung paano nga naman tayo ma-select, no? Ng mga prospective na employers na papunta sa bansang ina-applyan natin, no? Isa na dito si Malaysia, no? Kung saan nanggaling na ako doon, nakapagtrabaho na ako doon at magbibigay lang ako ng tips and ideas dito mga kaswisi. Based yun sa experience ko. So, itong episode natin na to mga kaswisi, hindi lang naman pag-a-apply natin sa Malaysia lang. So, meron din namang Hong Kong, Singapore, Taiwan, yan, Saudi, Qatar, yan, yung mga nasa Middle East, no? So, itong ating episode ngayon ay magbibigay lang ako ng tips and ideas dito, no? So, dito mga kaswisi, kaya ang tanong talaga dito ay paano nga ba, no? Kung paano nga ba tayo ma-select ng mga prospective employers, no? Papunta sa bansang ina-applyan natin, no? So dito mga kaswisi magbibigay lang ako ng episode na to, no, itong video na to. So explain dito sa video na to mga kaswisi yung step by step, no, sa pag-a-apply natin kapag pupunta tayo sa mga agency, no. So base pa rin yun sa experience ko. Ayan. So dito kasi mga kaswisi, pag sinabing paano tayo ma-select ng mga prospective na employer na to. Kasi kailangan natin kasi gumawa ng application form syempre. So ilalagay mo lahat ng details na meron sa iyo. Syempre yung picture mo as usual at saka yung pinaka-importante sa lahat mga kaswisi. Ito yung introduction video mga kaswisi. So, ano nga ba itong introduction na video na to? Ito kasi mga kaswisi magbibigay ito sa sa employers ng idea kung paano ka magsalita, anong itsura mo, kung ano yung mga background na meron sa iyo at yung experience mo. Yun yung pinaka main dito pinaka main na dito topic, yung paggawa natin ng introduction letter tuloy. Gago! Introduction video na to mga kaswisi. So dito mga kaswisi, kung ikaw ba, ito yung mga tanong dito ikaw ba mahilig ka ba mag-TikTok? Mahilig ka bang gumawa ng reels, no? Or gumagawa ka ng short videos, no, sa YouTube, no? So itong video na to mga kaswisi talagang para sa inyo ito, no? Kung ikaw mga kaswisi hindi ka dito sa sa paggawa ng introduction video, medyo nahihiya ka or either parang nauutal-utal ka kasi nga natatakot ka, nahihiya ka, ganyan. So dito mga kaswisi dito lalabas yung confident mo na kahit na nahihiya ka, nandun yung tibay ng kalooban mo na makaharap ka sa camera. Kasi kung hindi mo gagawin ito mga kaswisi, hindi ka masiselect, no? Hindi ka magkakaroon ng chance na magtrabaho sa abroad kung hindi mo ito gagawin, na gumawa ng introduction video. Kasi ang introduction video na to mga kaswisi magbibigay talaga sa atin ng daan, no,
para makapag simula tayo magtrabaho sa ibang bansa, no? Siyempre nga naman kung hindi mo gagawin ito, papaano nga naman tayo kikilos? Paano kikilos yung application mo, no? Kung hindi mo ito gagawin, kung mahihiya ka or matatakot ka, ganyan. So, itong mga kaswisi, kahit mahihiya ka dito or natatakot ka or either nanginginig ka kasi alam mo yun, nandun na yung lahat ng yung feeling na nahihiya ka, di ba? So, wala tayong choice kundi gawin yun, mga kaswisi. Kaya yun, na kung saan kailangan dito by projection kasi ito. No? Hindi ko naman sinasabing kailangan pagandahan dito. Ang dito talaga, mga kaswisi, kung paano ka magsalita, yung confidence ba? Kung paano ka magsalita na magbibigay ka ng information about sa sarili mo. Kasi dito, mga kaswisi, sa introduction video na to, mga kaswisi, para kang nagbebenta sa market ng agency. So, bakit ko nasasabi ito? Kasi yung pag-apply natin sa mga agencies, no? Syempre, across kasi yan, no? Across yan sa mga related or connection nila sa iba-ibang bansa, no? Kasi sasabihin lang naman nila na baka gusto mo mag-apply ng Malaysia, gusto mo mag-apply ng Hong Kong, gusto mo nang mag-apply ng Middle East. Kasi meron silang mga connection, mga kaswisi. So, sa introduction video mo na to, ito na yung pinaka susi, no? Para magkaroon ka na ng job offer, mga kaswisi. So, ano-ano ba itong mga pwede mong gawin, mga kaswisi? So, makikita nyo sa picture na to, yan. Yan yung example ng magiging picture mo doon. Depende kasi yan sa agency, mga kaswisi. So, itong picture na to, dating agency ko yan. Nung papunta ako dito sa Hong Kong. Kaya yun. So, dito, mga kaswisi, kailangan pag sinabi ng agency mo na, ito yung may bibigay sa yung papel, no, na kung saan ito yung susundin mong pattern, na ito yung sasabihin mo sa introduction na video mo, no, na ito yung hindi ka aabot ng mga 5 minutes, mga 1.5 minute lang, ganyan. So dito, mga kaswisi, kailangan magiging creative ka dito kasi syempre pagka magsasalita ka, kailangan pumapasok na dito yung tinatawag na proper grooming kasi bago ka nga magsalita, so kailangan no makeup ka rito. So parang ako lang. Ako ngayon, 'di ba? So since na domestic helper nga ina-applyan natin, mga kaswisi, so hindi ka pwede mag-makeup, no? So syempre itatali mo yung buhok mo. Syempre kailangan neat kang tignan, kailangan nakaganyan ka, no? Yung buhok mo talaga ganyan. Yan. Wag mo na gayahin kasi may headband ako So, kailangan neat yan, no? So, kailangan neat yung itsura mo, no? At saka, kailangan naka-plain t-shirt ka rito kasi yun yung sasabihin sa'yo ng agency. Kasi nga, introduction Pwede rin naman sa agency ka rin na, na gagawa ng mismong video mo kasi magsusot ka ng uniform para lang magsalita ka or mag-open or papagawan ka ng video, no? Introduction video mo dun mismo sa agency. Or either papahiramin sa iyo yung uniform na yun, so gagawin mo sa bahay ninyo na mag-video ka dun, ganyan. So, kailangan kung ano man ang sasabihin sa iyo ng agency, susundin mo na lang, no? Para naman wala tayong magiging problema. Ganun. Siyempre, para nga naman hindi tayo tumagal sa sa paghihintay kung kailan tayo maseselect. So kailangan talaga natin sumunod sa mga instructions nila kasi siyempre nila yan points nila yan kapag ikaw ay na-hard nila. Siyempre, saan nga naman sila kukuha ng panggastos kundi sa mga aplikante lang din. 'Di ba? So kailangan kung naman ang sasabihin nila, gagawin mo, no? So, dito, mga kaswisi, ito yung proper standing, no? So, ito yung picture nila to, yan, ganyan.
ganyan. Hindi ko lang sure sa Middle East kapag paano sila gumawa ng introduction video. Pero sa tingin ko parang ganito lang din, no? Kasi syempre, iba kasi ang Middle East mga kaswisi, iba rin naman yung nasa Asia, no? Syempre pagka sa Middle East, syempre parang hindi na yan sila mapili. Basta importante, pag na-select ka, mabilis na yan So, same lang din sa mga Asia. Pero, syempre, depende yan case to case basis yan. Kung talaga bang urgent ba ito. So, mas madali, di ba? So, syempre, sa proper standing mo, mga kaswisi, kailangan makikita dito yung confident mo, di ba? Kung, di ba, pag nagtitiktok ka, di ba, confident ka na kahit hindi ka marunong sumayaw, di ba? Nakakasayaw ka, di ba? Or nakakakanta ka, kahit sintonado yung boses mo. So, dito sa introduction video na to mga kaswisi, kailangan kahit na sumasablay ka ng konti habang nagsasalita ka, nandun pa rin yung ano mo projection mo dun na nakangiti ka, parang ang tingin sa'yo is joyful, ganyan. Tapos yung very energetic kang tignan, ganyan. So, iyan yung mga tinitignan ng mga amo kapag nagsisend tayo ng introduction video sa mga agency, then yung agency magpapasa na yan across sa kanilang mga connection sa iba't ibang bansa mga kaswisi. So ito yung example ng introduction video para naman maging aware kayo dito na ganito yung sasabihin ninyo para naman hindi ka na magtataka na paano pala yung yung paggawa ng introduction video. Ano ba yan? Paano ba yan? Good day to all prospective employers in Hong Kong. My name is Jemia Dragura, 29 years old, single. My father's name is Jesse Dragura, and my mother's name is Herminia Dragura. I have 5 brothers and 7 sisters. I am a Roman Catholic, and I live in Alaminos, Pangasinan, Philippines. I am a high school graduate, and my hobbies are cooking, cleaning, playing with the children, and gardening. I work as a domestic helper here in the Philippines and Taiwan. My main duties to my employer is taking care of my young children, assisting their daily needs and prioritize their health and safety, and I know how to make them happy by playing with them. I teaching them basic English, and I give them full care and attention. I also assist elderly by giving my attention and give them food on time, listening to their stories, and massage them so that they can feel more comfortable. I can do cooking, cleaning, washing, and ironing clothes, and more. I want to work in Hong Kong because of the good opportunity for the domestic helper, so that I can help my family in the Philippines. To all prospective employers in Hong Kong, choose me as your domestic helper. I am honest, trustworthy, and hardworking. I promise I do my duty and responsibility and follow the rules and regulations. Thank you, and may God bless you. Mga ganun ba, no? So yun. Kasi dito mga kaswisi, no, hindi lang basta introduction na video lang ang gagawin mo dito. Kasi may ibang agency kasi mga kaswisi na paggagawa ka ng video kung saan kakanta ka, ganyan. Kasi nga mag-aalaga ka ng bata, ganyan. Kasi kumbaga parang yung application mo pwede ka sa elderly, sa mga aso, pusa, ganyan. Pwede ka sa bagong panganak, pwede ka sa mga 1-year-old na bata, ganyan, hanggang sa malaki na, ganyan. So, gagawa ka ng video na, yung parang magpapasaya sa mga anak nila, ganyan. Pakiwari nila na habang kinagawa mo yun sa video mo, masaya na yung mga anak nila, ganyan. So, kaya nga sa paggawa mo ng introduction, meron ka ring singing career dito.
Gago! Kung saan ikakanta ka ng mga nursery rhyme na katulad ng paano ba yung mga nursery rhyme? Tapos sasayaw-sayaw ka, ganyan, yung gaganyan-ganyan ka, ganyan. Tapos yung kakanta ka ng baby shark baby shark baby, ganon. Kasi doon kasi nalalaman kung gaano ka ka-joyful, ganyan, kung gaano ka kasaya na para magkakaroon sila ng tiwala na i-handle mo yung kanilang mga anak. Ganun. So, kailangan sa video mo pa lang na yon mga kaswisi, whether you like it or not, talagang gagawin mo yun. So, depende yan sa agency mga kaswisi. So kaya ganun. Yan. So, I hope na nagkaroon ka ng tips and ideas dito mga kaswisi about sa ating episodes, no? About sa pag-a-apply natin. Yan. So, shout out nga ulit mga kaswisi yan sa ating kaswisi na nagtatanong. So, maraming salamat. Thank you so much sa pagtangkilik ninyo sa aking videos, no? At nagkaroon lang kayo ng tips and ideas dito, no? Based yun sa experience ko. Ayan. So, ang lahat ng mga naging videos ko, mga naging episodes natin about Malaysia, ay hindi naman yun pandi-distract sa inyo, no? Siyempre, iba pa rin yung ikaw mismo na maka-experience ng malaman mo, 'di ba? Kasi minsan kasi ang desisyon natin kasi depende yan sa iniisip natin, no? Siyempre nga naman kung hindi natin susubukan, hindi natin malalaman mga kaswisi. So hanggang dito na lang ako mga kaswisi. Bye!